Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Naparangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat tinipon ng Diyos sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo po ay mapalad din bilang paghahanda sa nalalapit na buwan ng Mayo, buwan ng pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Tayo'y dinalaw at ngayon hindi na lang isang araw, 3 araw tayong dinalaw at nananatili dito sa tahanan ni Jesus Nazareno, ang kanyang ina mula pa sa kanyang dambana, sa pandaigdigang dambana sa Antipolo, ang mahal na Birhen, ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Kaya't bilang pag-welcome din natin sa kanyang pagdalaw dito, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ng Birhen ng Antipolo. Siya ay mananatili dito hanggang 30 ng Abril sa Martes, at sa ganap na 6:00 ng gabi ng araw na iyon ay mamumuno naman sa misa ang obispo ng Antipolo, ang lubhang kagalang-galang Ruperto Santos, upang ganapin ang pamamaalam na misa at gawin ang tradisyonal na alay-lakad sa kapayapaan, Walk for Peace. At ating ipagdasal ang kapayapaan na handog ng Panginoon at
kasama natin ang mahal na ina na nagdarasal na maging handa tayo sa kapayapaan. Kaya yung gusto maglakad mula Quiapo hanggang Antipolo, punta kayo dito. Patibayan tayo, sino ang aabot, no? Hanggang Antipolo. At maraming mga deboto ang sasama. Pagdasal natin na maging maayos, banal, at ligtas ang alay lakad para sa kapayapaan. Kung tatanungin ko po kayo, paano natin sinusukat ang halaga ng isang tao? Sino ba talaga ang taong mahalaga para sa atin? Ano ang ating panukat? Aminin natin, iba-iba tayo ng panukat. Kaya nga ibang tao, di ba, pag may nakita ka, tinitignan mo mula ulo hanggang paa. Siguro tinitignan mo sa iba, ano yung suot niya? Pag may tatak ang suot, mukhang big time to. Kakaibiganin ko to. Mukhang may mga alahas to. Kakaibiganin ko to. O, may pangalan. Ano bang pangalan nito? Ayala. Ayan. Mukhang bigati ng, nito, ang pangalan nito. No? O kaapelido ni Mayora. O, kamag-anak siguro to ni Mayor. No? O ni Congressman. Sige nga, matabihan ko sa pagkain. O alam natin siguro, mayaman, may kapangyarihan. Ano ang panukat natin sa halaga ng isang tao? Ang mundo ngayon, ang kanyang ginagawang panukatan ay yung taong maraming nagagawa. Sa English, productive. Kaya nga 'di ba, ang gusto natin, ito piliin nating pinuno. Active ito. Active. Maraming ginagawa. Sino yung mga ipopromote natin? Ito. Kasi masipag to. Ang dami nitong ginagawa. Umagang-umaga pa lang, ang dami nang nagawa. Kaya ito yung ating ipromote. Diba? Minsan ganun ang panukatan. Kaya ikaw ang napopromote kasi marami kang nagawa. Pero minsan, yung ibang napopromote kasi hindi maraming nagawa, maraming kakilala. No? Pero yung normal na panukat ay yung paggawa. Kaya tuloy ibang tao, kapag wala nang nagagawa, nakakakrisis. Kaya nga, di ba, yung mga ibang matatanda, yung iba ayaw pang mag-retire kasi pakiramdam nila, pag wala akong ginagawa, wala akong kwenta. Kasi nga, maging ang ibang lipunan. Kaya nga, yung iba, pag tinitignan pa lang yung bata sa sinapupunan, pag sinabi nila, may kapansanan tong batang ito, patayin na lang natin. Kasi wala naman niyang magagawa. Konti lang ang magagawa niyan. Kaya sa ibang lipunan, yung mga matatanda, yung mga bata, walang halaga kasi wala namang magagawa. Kaya kapag may kapansanan na, may sakit na, yung mga lumpo, yung mga paralitiko, yung mga nag-aagaw buhay, mga nasa panig na lang ng karamdaman, nakahiga na lang, may mga tubo na lang. Anong sabihin nila? Pwede na yan, tanggalin, pwede na yan mawala. Total, wala na yan magagawa. Wala nang silbi sa lipunan. Pero mga kapatid, yun ba ang panukat ng Panginoon? Yung may magagawa? Sa Ebanghelyo ngayon, hindi niya binanggit yan. Wala siyang sinabing, ang aking alagad ay yung maraming nagagawa. Bagkus, ang ginamit na salita ng Panginoon, hindi yung maraming gawa, kung hindi yung mabunga. Mabunga. Magkaiba daw yun.
Dahil pwede kang maraming gawin. Ngayong araw na ito, pinaplano mo siguro, anong gagawin ko ngayong araw na ito? Kagabi, no, habang tumitingin ako, no, bago pampatulog ko, tumitingin ako sa Facebook, no, may mga ibang tao, ang dami kong ginawa ngayong araw na ito. Inisa-isa lahat yung mga ginawa. Pero bagamat marami kang ginawa, hindi nangangahulugan mabunga ang naging araw mo. Pwede kang maraming ginawa, pero ano ba ginawa mo? Baka naman nag-ikot-ikot, tingin-tingin, pasyal-pasyal, kwentuhan lang, buong araw kwentuhan kayo ng kwentuhan. Marami kang ang nagawa, pero hindi mabunga. Pwede ngang isa lang ang ginawa mo eh. Sabihin mo, ay, galing lang akong Quiapo. Nagtagal ako doon pagkatapos ng misa, pinagdasal ko lahat ng mga may sakit. Isa lang siguro nagawa mo, pero mabunga ang iyong ginawa. Kesa naman ang dami-dami mong ginawa, pero sa totoo lang, hindi mabunga. Kaya't ang tanong ngayon mga kapatid, hindi kung ano ang ating maraming nagagawa, kundi ang tanong, mabunga ba ang buhay ko? At paano niyo ro masasabi na mabunga ang iyong buhay? Hindi mo itatanong, ano ang nagawa ko? Kung ni ang mas mahalaga raw na tanong, ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan mo? Magkaiba daw po yun. Magkaiba yung ginawa ko at ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ko. Siguro kaninang umaga pagising nyo, ang tanong nyo, Lord, anong gagawin ko? Ano kayang gagawin ko? Anong magagawa ko? Baka raw ang mas magandang tanong, Lord, ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ko? Pag ganun daw po ang tanong natin at dasal natin, mahal na pong Jesus Nazareno, anong gusto mong gawin sa pamamagitan ko? Ang magagawa sa atin ay magiging mabungang buhay. Ulitin ko po, ang mas magandang tanong, huwag kayong uuwi ngayon nang hindi nyo natatanong sa Nazareno, ano po ang gusto nyong gawin sa pamamagitan ko? Huwag mo lang ilatag sa Kanya, Lord, ito yung gagawin ko ngayon, ha? Ito yung gagawin ko sa buhay ko. Ang tanong, mas mahalagang tanong, ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ko? Kasi natitiyak ko, hindi sasabihin sa inyo ng Nazareno, o sige, upakan mo na yung kaaway mo. O sige, makipagchismisan ka buong araw. Sige, magsugal ka buong araw. Tingin nyo, sasabihin niya ng Nazareno, yan ang gawin mo ngayon, yan ang gusto niyang gawin mo ngayon sa pamamagitan niya? Ano po ang gusto niyong gawin sa pamamagitan ko? At papaano raw lalo natin maisasakatuparan ito? Sa Ebanghelyo ngayon, 8 talata lang yung Ebanghelyo. Pero napansin po ninyo, may isang salitang paulit-ulit akong sinasabi, manatili. Manatili. Alam niyo po kung ilang beses kong binasa yon? Nakinig kayong maigi ba? Ilang beses kong binasa? Mga sister, brother, ilang beses kong binasa yon? Walang gustong sumagot, no? 8 beses. Tingnan niyo po, 8 talata lang ang Ebanghelyo, pero 8 beses binanggit ni Jesus Nazareno, manatili sa akin. Manatili kayo sa akin. Yun daw ang sikreto ng mabungang buhay. Pag hinahayaan natin, manatili tayo sa Kanya. Para daw
magawa natin yung gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan natin, manatili tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Pader, dito na lang ba ako sa Quiapo buong araw? Mananatili na ako rito? Mananahan na lang ba ako dito? Bigyan niyo akong almusal at tanghalian na po ng Pader. Mananatili ako dito. Ano ibig sabihin daw nung manatili tayo sa Panginoon? Ang ibig sabihin daw noon, hayaan natin tunay na pumasok ang Diyos sa buhay natin. Hayaan natin si Jesus Nazareno ang maggabay sa atin para hindi na tayo ang salita niya, ang salita natin. Ang gawa niya, ang gawa natin. Ang buhay niya, ang buhay natin. Yun daw ang ibig sabihin ng nananatili tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ko kanina, ang tanong, ano ang gusto niyang gawin sa pamamagitan natin? Hindi na gawa mo. Hindi na salita mo. Kung hindi gawa at salita ni Jesus Nazareno. Yon ang sikreto ng mabungang buhay. Kaya nga sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Manatili kayo, umugnay kayo sa akin. Kaya tayo linggo-linggo, kung hindi araw-araw, nagpupunta rito. Kumakapit tayo sa Kanya. Nananatili tayo sa Kanya. Umuugnay tayo sa Kanya. Naalala ko po tuloy yung kwento na isang paring misyonero. Sa may Africa daw po, nakadestino siya sa bundok. Minsan lang siya bumababa sa bayan para mamili ng mga gamit. Isang araw, nung siya'y pababa na, may isang batang lumapit. Sabi, Pader, sama po ako sa inyo. Hindi pa ako nakakapunta sa bayan. Sinama siya ng pari. At nung pagdating sa bayan, nung nag-iikot na sa palengke, napansin ng pari yung bata, manghang-mangha doon sa bumbilya. First time niyang nung batang makakita ng bumbilya na umiilaw. Tuwan-tuwa yung bata, nakatulala, nakatingin lang doon sa ilaw. Makatapos mamili ng pari, uuwi na siya. Tinawag na niya yung bata, uwi na tayo. Sabi ng bata, Pader, pwedeng maglambing. O ano yun? Pwedeng may souvenir tayo. First time ko to, baka hindi na ako makabalik sa bayan. O anong gusto mo? Pader, ang ganda ng bumbilya, ang liwaliwanag. Pwede bang bili mo ko nun, uuwi ko souvenir? Sabi ng pare, sige. Bumili yung pare, binili niya yung bumbilya, binigay niya sa bata. Bumalik sila sa bundok. Matapos sa isang linggo, sabi ng pare doon sa bata, dadalaw ako sa inyo, makikikain ako sa bahay niyo. At pagdating sa bahay, habang kumakain yung pare, biglang napatingala sa kisame. Nakita niya yung bumbilya nakasabit. Sabi sa kanya ng bata, Pader, bakit ganon? Bakit doon sa bayan yung bumbilya ang liwaliwanag? Bakit dito sa bahay walang ilaw? Napangiti yung pare. Alam niyo na siguro yung dahilan. Kasi doon sa taas, sa bundok, walang kuryente. Kaya kahit nakasabit yun doon, walang sindi, walang ilaw. Alam niyo mga kapatid, pwede rin ganun ang buhay natin. Kung hindi tayo nakaugnay kay Jesus Nazareno, hindi talaga tayo nakadugtong sa Kanya, walang sindi. Marami ka man gawa, marami ka mang ginagawa sa buhay, walang liwanag, walang kwenta, walang halaga. Kaya nga sabi niya, kung hindi ka nakaugnay sa akin, kung nakahiwalay ka sa akin, wala lahat ang mga ginagawa mo. Kaya nga tayo nagsisimba, umuugnay tayo, parang kuryente. Pag hindi, tandaan nyo yung bumbilyang nakasabit lang, walang ilaw. Baka ganun tayo. Pag hindi tayo tunay
na nakaugnay sa Kanya. At ang tunay na nakaugnay sa Kanya, nananatili sa Kanya. At ang tunay na nananatili sa Kanya, hinahayaan siya ang gumalaw. Hindi na tayo sa buhay natin. Kaya nagiging mabunga. Ano raw ang bunga ng Diyos? Kapayapaan, pag-ibig, katotohanan, katarungan. Aanin mo yung mayaman ka, wala namang kapayapaan ng puso mo. Hindi mabunga yan. Marami kang ang ginagawa, marami ka rin kaaway. Marami kang natapos, nasa taas ka nga, wala namang pagmamahal. Mabungang buhay ang ating ipagdasal. At ito'y makakamtan lamang kung tayo'y nananatili at nakaugnay kay Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, nagbabalik lagi sapagkat umuugnay kami sa iyo, nananatili kami sa iyo, sapagkat walang kwenta ang aming ginagawa kung hindi kami nananahan at nananatili sa inyo. Kaya nga't araw-araw po, hayaan ninyong itanong namin, ano po ang gusto nyong gawin sa pamamagitan namin? Sapagkat ang gusto nyong gawin, ang tunay na maghahatid sa isang mabungang buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kapag nawalay kami sa iyo, walang kabuluhan ang lahat sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.